Yung may abogado naman dyan, hindi rin alam. Hindi naman nagpa-practice. Magandang araw at ito po ang ating panibagong update. Posibleng hindi na umano sisipot itong si PRRD sa umano'y invitation na ipinadala sa kanya para sa House of Representatives. Yan po ayon kay Attorney Salvador Panilo at nilinaw naman ni Attorney Salvador Panilo na hindi pa sila nakapag-usap. Ngunit mga kababayan po natin, may mga pagbabanta na nga po na sinabi itong mga miyembro po ng TUADCOM. Kasama na po itong si Abante Fernandez na isa po sa pinangalanan na umano'y kasama sa nag-utos kay Colonel Grijaldo para ituro itong si PRRD at patunayan umano itong sinasabi nilang reward system sa war on drugs noong panahon ni PRRD, noong sa Davao pa. Kaya nga namang sobrang galit ngayon itong si Fernandez at si Abante at sinasabing babalikan umano nila itong si Police Colonel Grijaldo. Ngunit ang kanilang banta naman kay PRRD na kapag nagsasalita umano ito na may kasamang pagmumura ay hindi nila papayagan at posible pa umanong i-contempt itong si PRRD. Kaya kung ang mga supporters po ng dating Pangulo ang tatanungin, hindi na rin po sila pabor na nasisipot pa o magpapakita pa, mag-attend pa itong si PRRD sa pagdinig sa Quadcom dahil alam naman po nila tayo na umano'y bias naman talaga itong nasa Quadcom. Okay, pakinggan natin itong si Attorney Sal Panilo, mga kababayan. Hindi ko alam kung natanggap niya o a-attend siya. Ang alam ko, yung dati naming usapan noon, sabi niya a-attend siya. Pero, ano ang magiging batayan para itawag si Presidente Duterte sa committee? Sinabi niya na lahat ng mga gustong malaman ng bansa kaugnay sa war on drugs. There is nothing more, in my belief, na itatanong. Ano po ba itatanong mo doon? Sinabi niya na, I assume responsibility. That's not a state policy. This is my instruction. You cannot transfer criminal liability of these policemen who killed yung mga criminal suspects to me. Kasi hindi po pwede yan. Ano pang itatanong? Wala na ako po itatanong. Kaya hindi ko alam kung pupunta pa siya. Kung ako tatanungin nyo, there is nothing more to say dun sa Quadcom kasi sinabi na Senate Committee. But kung ang feeling ng Presidente Duterte, pupunta siya roon para unang-una turuan kung paano ang procedure, kung paano magtanong ang mga kongresista kasi hindi naman sila mga abogado kasi yung may abogado naman dyan, hindi rin alam. Hindi naman nagpa-practice. Pangalawa, baka gusto ni Presidente Duterte lalong liwanagin yung maliwanag na. Baka gusto niyang, kayo, kukulit nyo, eto na sinabi ko, ulitin ko na naman. Kaya lang, it's a waste of time kung ulitin niya rin lang yung sinabi niya. O hindi, tingnan nyo na lang yung transcript. So ako naman, sa totoo lang mga kababayan po natin, hindi na rin ako pabor na sisipot pa dyan si PRRD dahil alam naman po natin na obvious naman ang kanilang ginagawang pamumulitika at ito po ay scripted naman po mga kababayan natin. At wala naman dapat itanong dahil napaka-epektibo naman po itong ginawang programa ni PRRD na war on drugs at hindi naman dapat ito questioned. At pinapakita nila kasi ngayon na tila ba pinoproteksyonan na po nila mga adik, tila ba pinoproteksyonan na po nila itong mga supplier ng pulburon ngayon sa ating bansa, no? At gusto nilang burahin ang napakagandang imahe ng war on drugs. Gusto nilang sabihin na ito ay napakasama. Di po ba ito ay nagdulot po ng hindi na po tayo natatakot, no? Kumbaga nagbigay po sa atin ng kaligtasan sa bawat Pilipino. 'Di ba? Na dati tayo ay natatakot kapag may nakikilala po tayong adik. Pero nung panahon ni PRRD, yung mga adik po yung umiiwas sa taong bayan dahil takot po sila na maituro para sila ay matukhang or lapitan. At dahil po sa napaka-epektibo yung kampanya ni PRRD sa war on drugs, libo-libo po yung sumusuko sa isang araw lang. At sinabi nga yan ni Congressman Gomez na sinasabi niya isang araw 900 katao yung lumapit sa kanyang opisina. So ganyan po ka-epektibo. Pero sa ngayon, sa nangyayari, tila ba lumalabas na pinoproteksyonan po nila yung gumagamit ng illegal na pulburon, ay wala rin po silang ginagawang aksyon. Kaya sabi nila, bumaba daw po yung krimen sa ating bansa ngayon. Pero kapag
titingnan po natin yung mga international survey, kagaya ng nilalabas po para sa Southeast Asia, lumalabas na ang Pilipinas po ay ang nangunguna sa pinakatalamak ang krimen at kinakatakutan ngayon sa buong Southeast Asia. So nasaan po yung action na ginagawa po ng Administrasyong Marcos? Di ba na dati feeling natin safe na po tayo nung nakarang administrasyon, ngayon bumabalik na naman ang takot ng mga ordinaryong Pilipino. Kayo, mga kababayan natin, alam ko, ang sinasabi ko ay yan din po ang inyong nararamdaman ngayon. Kaya kung may pagkakataon lang na bumalik muli si PRRD, naku, napakaganda. At kung isang Duterte po na parehong polisiya ni PRRD, mas gusto po ng bawat Pilipino.